Hello pong muli mga katambay. Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong likod. Magandang araw po. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat mga katambay. Saan man sulok po ng mundo, tayo naroroon. Kamusta po ang lahat? Ito po mga katambay, pag-usapan po natin, komentuhan po natin, samahan niyo po ako. Ito pong talagang hindi po tatantanan at hindi titigilan ng institusyon po, lalong-lalo na ng Kamara. Dahil nga po sa rami po na natuklasan ng mga Pilipino dito sa institusyon na ito mga katambay. Talagang kailangan po nila, kailangan na po nilang madaliin para po yung sinasabing pinakamalakas na makapag, yung kanilang mga ambisyon, mapipigil. Siyempre, hindi na sila paniniwalaan ng tao sa mga natuklasan po sa kanilang institusyon, di ba? Kaya kailangan po yung pinakamalakas na magiging hadlang sa kanilang mga pangarap, yung sinasabing manatili na dito sa kanilang gawain, dito sa kanilang institusyon, siyempre pabagsakin yung talagang tinik po sa kanilang mga ginagawa po na napakahaba ng panahon yata na ginagawa pong gatasan ang institusyon ng Kamara yata mga katambay. Dahil po sa natuklasan ng taong bayan at mismo ang ating Vice President Sara Duterte, natuklasan niya mismo nung siya'y maging Vice President ang ginagawa po ng institusyon ngayon sa bagong Pilipinas nila mga katambay. Yung natuklasan ni Vice President na 2 tao lang talaga ang kumukontrol, kumukumpas, humahawak ng pera ng bayan pagdating na po sa budgeting mga katambay. Ang speaker at ang saldiko mga katambay. Natuklasan din po ng Vice President kung ano po ang ginagawa nila sa mga departamento. Mismo siya natuklasan po mga katambay kung paano po lagyan ang dating pinagtrabahuhan niya bilang sekretary ng DepEd. How many billions ang nilalagay pong extraordinary po yata sa kanyang proposal budget. Di ba gaano kalaki po yun? Yung 2022, 2023 and 2024. For how many billions mga katambay? Ganito po ang trabaho po yata ng institusyon ng Kamara para po yata makasabi nga po ng mga Pilipino, makakuha ng isang damukal na pera sa taxpayer mga katambay. Ganito po silang magtrabaho. Ngayon, tinatrabaho. Nung ibunyag po ito ng ating Vice President, ang Vice President naman po ngayon ang tinatrabaho mga katambay. Sa kabila ng alam naman ng mga Pilipino, alam ni Kamanong na hindi po sila COA. COA lang po ang makapagsasabi ng isang Vice President ay may nilabag at may korupsyon na ginawa lalo sa paghawak po ng budget ng ahensya po ng Office of the Vice President. Pero iba po ngayon sa bagong Pilipinas. Ang kailangan po mag-imbestiga at magpakakowa ay ang institusyon ng Kamara. Dahil nga nakikita naman natin ang ginagawa po ngayon ng institusyon ng Kamara, napaka one-sided mga katambay. Hindi na po tanga at bobo mga Pilipino ngayon. Di po ba? Tinututukan mo ang confidential fund ng isang Vice President. Samantalang ikaw mismo may confidential fund. Mismo ang Speaker meron. Mismo ang Senate President meron. Mga senador. At lalong-lalo na ang Presidente. Napakalaki po na intel at intelligent fund yan. Hindi bababa sa 10 bilyon. Hindi bababa. Di ba? Hindi tataas o hindi bababa sa 10 bilyon. Pero ang pinupus mo lang, imbestigahan, painggan po natin, at talagang sasampahan pa ng plunder, mga katamay. Plunder ang Vice President. Napakatindi po. Ito po ang tinatawag po natin ngayon, bagong Pilipinas nila, na bago na rin po ang Kamara. Naging COA na rin po. Kamara na, COA pa. Ito po mga katamay. Painggan po natin ang balita at komentuhan po natin.
Posibleng kasuhan ng plunder si Vice President Sara Duterte kung hindi niya maipaliliwanag kung paano ginastos ang 112.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng Department of Education sa ilalim ng kanyang termino bilang kalihim nito. Pagkamal ng yaman sa iligal na paraan ang kasong plunder na hindi bababa sa 50 milyong piso at kadalasang nasasangkot sa kasong ito ang mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Representative Dong Gonzales, kung hindi makapagbibigay ng malinaw at sapat na paliwanag si VP Sara kung papaano ginamit ang pera, tungkulin ng mga mambabatas na ituloy ang kinakailangang mga legal na hakbang. Kabilang na ang kasong plunder upang maprotektahan anya ang interes ng publiko. Sa gitna ito ng ginagawang investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa ilalim ng termino ni VP Sara. Sa October 17 House Committee hearing, kinumpirma ni DepEd Undersecretary for Finance Annalyn Sevilla ang issuance at encashment ng 3 tseke na nagkakahalaga ng 37.5 million pesos ni DepEd Special Disbursing Officer at close aide ni VP Sara na si Edward Fajarda noong 2023. Gayunman, walang record anya na makikita kung papaano ginamit ang pondo. Batay kay Congressman Gonzales, pera ito ng taong bayan at kailangang tiyaking nagamit ito ng tama. Ang iniimbestigahang 112.5 million pesos na confidential funds ay bahagi ng 150 million pesos na ipinagkaloob sa DepEd noong 2023, ang unang taon na nakatanggap ng ganitong uri ng pondo ang kagawaran. Para ito sa mga programang nakatuon upang maiwasan ang pag-abuso sa mga paaralan, labanan ng extremism at insurgency. Wala pang tugon hinggil sa issue si VP Sara. Kinansela ng House panel ang nakatakdasa ng pagpapatuloy ng pagdinig ngayong araw ng Lunes dahil sa epekto ng Bagyong Christine sa maraming bahagi ng bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Ayan po mga tambay, narinig po natin ang balita ng sinasabi po na talagang nagpapaka-COA po ang Kamara mga katambay. At nagpapaka-korte na rin po mga tambay, nagpapaka-ombudsman ang Kamara mga katambay, at nagpapakasandigang bayan ang Kamara. Ibang klase na po. Kaya wala pong natatrabaho sila mga katambay. Hindi po sila pupuntahan ng Vice President dyan sa tingin ko. Kasi hindi naman po sila ang tamang ahensya para po dito sa sinasabi nilang puro investigasyon mga katambay. Sumasagot po ang ating Vice President saan? Sa COA. Sa COA po siya sumasagot. Hindi po siya sasagot sa Kongreso. Ang trabaho lang po ng Kongreso, yung budgeting, kung paano po ang budget, hinihimay po nila yan. Kung tama po ba kalaki, gaano kalaki kuno ang hinihinging budget ng isang ahensya, ito po ba ay iniimbestigahan po nila ito kung ito po ba ay sobra o talagang hindi naman naaayon doon sa sinasabing programa mo, yung hinihingi mo. Ganyan ang trabaho niyan Tapos sila ang maglalagay, sila ang masusunod kung gaano at kaliit ang ilalagay dito sa isang ahensya. Di ba? Kaya nga yung Vice President, di ba? Sila na mismo ang nasunod doon sa proposal budget ng Office of the Vice President for next year, 2025. Di ba? Yung hinihingi niyang budget sa kanyang opisina. Di ba? Sila rin ang nasunod. Nagbigay po ng proposal budget ang Office of the Vice President. Di po ba? Pinulitika nila o sila rin ang naglagay ng kung magkano ang ilalagay. Hindi naman ang Vice President ang nasusunod. Yun ang sinasabi ni Kamanong. Yan ang magiging trabaho nyo. Pero yung pag-iimbestiga na para kayong ombudsman, para kayong sandigang bayan, para kayong korte, hindi nyo na trabaho yan. Legislative po kayo. Anong batas po ang magagawa nyo po dyan? Meron na pong batas dyan. Yung plunder. Di ba yung sinasabi yung plunder? May batas na dyan. Ano pang batas ang gagawin nyo? Mga congressman. Di ba? Hindi naman po tangat bobo ang mga Pilipino para sabihin nyo gagawa na naman kayo ng batas para imbestigan itong sinasabi nyo pong confidential fund na walang kamatayan. Ano pang batas ang igagawin natin? Kumpleto na tayo sa batas. Meron na nga mga nakasuhang pandarampong, plunder, di ba? Sa Sandigang Bayan, may mga senador nakulong, nakalaya, naging senador pa ulit. Dahil may batas na tayo.
Dito po kasi sa ginagawa nyo po nyo, sinisingle out nyo lang po opisina ng Office of the Vice President dahil nga rin sa sinabi ng Vice President na talagang nagsama-sama na po para i-demolition job siya. Di po ba? Ano sabi ng Vice President, mga katambay, kung naalala nyo po sa kanyang mga statement, di ba? Nagsama-sama na ang Malacanang. Sinabi niya, Malacanang, Senado, Kongreso, kasama pa raw ang media at kasama pa mga kaliwang grupo. Di ba? Para lang dito sa ginagawa pong o-plan pabagsakin, o-plan i-impeach, o-plan o i-plunder, di ba, ang Vice President. Di ba? Pero meron silang o-plan na pina-project po nila na mawala na sa politika dahil ito po ay pinakamalakas na politiko ang mga Duterte sa kasaysayan. Dahil kung hindi po ito malakas, gagawin ba nila ito sa isang Vice President kahit po yung puro po nakikita ng Pilipino na yung ginagawa mong pamumulitika sa confidential fund na meron naman tamang ahensya ang maghihimay nito at mag-iimbestiga. Di po ba? Bakit kayo? At ang tanong ni Kamanong at tanong ng sambayan ng Pilipino, bakit sa Vice President lang kung talagang sinasabi niyong concern kayo sa pera ng taxpayer? Mas concern kami ngayon sa pera pong hinahawakan nyo, sa ubod pong laking bilyon-bilyon na nahayag po ngayon sa inyo, sa paggastos nyo po, sa mga proyekto po ng inyong flood control kasama ang DPWH. Di po ba? Nahayag po kayo. Kayo po ang maraming dapat sagutin sa mga Pilipino. Ihayag nyo po ang inyong libro. Ang libro po ng Vice President ay nakahayag sa sambayan ng Pilipino. At yung hinahabol nyo, tapos na po ba kayo doon sa confidential fund ng 2022? Wala po ba kayong mapatunayan dyan? Kaya ngayon, saan po kayo tumututok naman? Sa confidential fund naman ng DepEd. Alam naman natin, ang DepEd, pinoprotektahan ng Vice President, kaya siya humingi ng confidential fund. Bakit? Dahil ang mga MPA kumukuha ng enforcement sa mga bata. Di po ba? Sa mga bata sila. Sa middle school, kumukuha. Di ba? Hindi na sila makakuha sa mga taong matitino at matatalino na. Sa mga bata na kumukuha. Bine-brainwash nila. Protektahan ng DepEd, lalo na secretary. Di ba? Yung ating mga elementary, yung ating mga middle school. Protektahan ng DepEd. Di po ba? Dahil bata na ang kinukuha para dalhin po at sumuporta sa makakaliwang grupo. Di po ba? Kailangan protektahan buong Pilipinas lalo kung may nag-aaral na mga batang mga anak natin. Di ba? Kaya nga nakasuhan, di ba? Nakasuhan ng child abuse ang isang makabayang black congressman sa pangunguna ni Franz Castro, tumatakbo pang senador. Saan ka nakakita? Only in the Philippines. Convicted ng child abuse itong congressman, pero nananatili pa rin po. Naglilingkod sa kabila ng convicted na, may kaso na. Hindi man lang ito natatanggal sa pwesto. Mga katambay, ganun po. Ganun po ka-spoiled sa bagong Pilipinas. Kahit may kaso ka na, dire-diretso ka pa. Mga katambay, nabanggit lang natin, isang congressman ito at isa rin po ito doon sa tumutuligsa sa Vice President, mga katambay, si Franz Castro. At kasama pa dyan sila Brosas, Manuel ng Makabayan Black. Gigil na gigil kasi yung kanilang pinagkukunan po yata na eskwelahan, ang nanunungkulan ay DepEd Secretary noon, si Vice President, ay galit na galit po sila. Kasi baka dahil hirap na silang makakuha ng enforcement po yata sa mga eskwelahan. Dahil protektado ng Vice President ang ating mga anak. Pero sa kabila nun, ano po ang ginagawa? Dahil nga, isa lang ang isipin mo napakalakas na Vice President na susunod na maging presidente ng bansa. At merong nangangarap kasi, nagpapaka-presidente na ngayon, di ba? Ang nakikita po natin, yung hindi niya trabaho, tinatrabaho na po, di ba, ng isang speaker, nagpapaka-presidente na.
Ang trabaho niya po ay sa kamara. Pero saan natin napagkikita? Nakikita natin, sa mga event, marami event natin nakikita eh. Sa AFP, sa PNP, trabaho ng DSWD, nahandun lahat. Di ba? Kaya makikita mo kung sino nag-aambisyon. Siyempre, kung ikaw ay nag-aambisyon ng maging presidente, tapos ang makakalaban mo isang Sara Duterte, mananalo ka kaya? Di po ba? Logic lang yan eh. Di ba? Wala kang kapanapanalo sa isang Sara Duterte kung darating ang halalan sa 2028. Wala. Ano ngayon? Kung ikaw ay may ambisyon at yung ambisyon mo talagang gusto mong makuha kahit anong mangyari, sa mabuti man ito o masama. Di po ba? Gagawa ka ng paraan di umano para ito, yung tinik sa iyong ambisyon ay mawala. At syempre, hindi naman para sa bayan ang iyong layunin. Ambisyon mo lang ang gusto mong mangyari. Hindi ka pakanan ng taong bayan. Ganun lang po yun eh. Kasi kung boses ng taong bayan ang masusunod, hindi ka mananalo. Kaya kailangan mo i-impeach. Kasi pag in-impeach mo ito, di ba? At kinasuhan mo ng plunder, hindi na makakabalik sa politika ito. Pag ito, hinakasuhan mo ng plunder, pandarambong, pagnanakaw, pwede na siyang i-revoke at hindi na pwedeng tumakbo kahit anong posisyon sa gobyerno. Ganyan po ginagawa nila. Pero matalino po ang taong bayan. Yung ginagawa po nilang panggigipit sa opisina po ng Office of the Vice President, mga katamay, sa kanila po bumabalik ang issue. Kayo po ang dapat tanungin. Di ba ba? Saka itong mga congressman ito, malabo po ito. Kung matalino lang po ang ating mga kababayan, lagi ko po sinasabi, kung hindi lang po masisilaw sa kakarampot na pera, napakabilis ubusin. Hindi na mananalo itong mga ito, mga katamay. Mananalo lang ito doon sa mga tangang Pilipino na binibigyan ka ng pera tapos iboboto mo pa. Ano gagawin nito mga ito? Ganun pa rin. Yung natuklasan ng Vice President, how many billions ang nawawala po yata pera ng bayan, mga katamay. Di ba? Nakita po natin sa kamera. Di ba? Gano'n nila katagal ng ginagawa. Yung kanilang MOOE, yung kanilang extraordinary expenses. Ano lang pong ginagawa nila? Liquidation by certification. Wala pong nag-iimbestiga dyan. Nakatulad ng ginagawa nila sa Vice President kung tutukan po nila imbestigahan ang budget. Pero sa kanila, sino naman po mag-iimbestiga? Pwede po ba silang imbestigahan ng Vice President para po maging parehas? Di po ba? Ang ating gobyerno, iniimbestigahan mo ang Vice President, pero ikaw, sino naman mag-iimbestiga sa iyo? Kasi certificate lang ibibigay mo sa mga ginastos mo, sa pondo mo. Certification lang. Yung liquidation mo, certification lang. Ipapasa mo. Tapos na. Wala na magkakalkal sa pondo mo. Dahil nga, nirevise nyo ang batas para dyan sa COA. Nakatulad po ng ginagawa nyo ngayon. Kinukuha nyo yung mga report, yung ginagawa ng COA, pag-o-audit sa Vice President. Kinukuha nyo sa COA. Samantalang kayo, wala kaming makuha sa COA ng inyong mga liquidation with receipt. Wala kaming makuha, taong bayan. Certification lang ang nahandoon, mga katama. Ibang klase kayo. For how many long years nyo nang ginagawa yan? Nakatago ang billions of money of taxpayer. Nakatago po sa atin lahat. At ang isa pang napakasakit, gumagawa tayo ng budgeting taon-taon, mga katambay. Tanging 2 ahensya lang po. Itong isang institusyon, bali isa lang po ito, Kamara at Senado. Itong isang institusyon na ito, ang Senado at Kamara, bukod tangi lang po sila sa lahat ng ahensya ng gobyerno na walang public hearing po ang kanilang budget. Ibukod tangi lang po, katiwa-tiwala po sila. Sila po ang katiwa-tiwalang mga politiko sa ating bansa, mga katambay.
Kasi hindi na natin kailangan malaman sa publiko, walang publikong hearing kung gaano kalalaki ang budget ng isang speaker, Senate President, mga senador, mga congressman na napakabubuting tao, napakalilinis, humawak ng pera ng bayan. Di mo ba? Mga tambay, hindi nyo ba napapansin? Tapos ngayon, pumutok na po ang kabulukan yata nila. Ang napakababahong pumutok, naamoy na po ng mga Pilipino ang trabaho po nitong mga ito, itong institusyon na ito, mga katambay. Nakita po natin, lagi kong uulitin, mga katambay, 2 tao lang daw po ang humahawak ng pera, nagdidesisyon sa taxpayer money, lalo na pagdating ng budgeting. Ang Saldico at ang speaker, mga katambay. Di ba ba? Ngayon, ano po natuklasan? Walang investigasyon. Pera ng taong bayan. Maharlika Fund. Nag-uumpisa na ang Maharlika Fund last year. Binadgetan po ng hindi bababa sa 70 billion. Maharlika Fund. Walang opisina. Walang contact number. Pero may sumusweldo na yata. Yung tinalagang presidente po ng Maharlika Fund, sumusweldo po yata. Hindi bababa sa 2.5 million a month. Walang investigasyon ng Kamara dyan. Billion money. Kinuha mo pa sa pera ng bayan yan. Land Bank. Saan ba galing ang pera ng Land Bank? Di ba sa Pilipino? Sa taxpayer. Di ba? Tapos ngayon pumuputok po. Buong Pilipinas may budget. Binadgetan. Ang flood control. Buong Pilipinas po, may flood control project ang mga politiko. Alam naman natin ang mga congressman. Pagdating sa project, di ba? Yung iba dyan, di natin alam, mga kontraktor, kamag-anak, sila-sila. Dahil nga sa laki ng budget ng confidential fund, billions. Pumutok na nga sa Bicol, di ba? Merong isang senador, di ba? Nagpahayag nito o mga senador kasama na ang kapatid ng Pangulo. Bicol pa lang, pumutok na yung issue, nilubog sa baha, napakatagal mawala ng tubig sa Bicol dahil sa dahil sa flood control project nila. Di po ba? 61.42 billion ang umuugo ngayon na budget na inukol o ginugol sa Bicol dahil dyan ang Saldico at napakaraming congressman sa Bicol. Pero walang investigasyon dyan. Pera ng taong bayan yan, dapat malaman ng mga Pilipino. Pero ang mga magagaling, magigiting ng mga congressman, nakatutok lang sa isang ahensya. Kailangan sagutin ang 112 million, 125 million, pero hindi dapat sagutin ang 61.4 billion. Bicol pa lang, paano pa yung ibang probinsya na may flood control din? Di po ba? At walang investigasyon sa pinasabog ng Vice President na institusyon ng Kamara, yung kanya mismong ahensya, nilagyan ng billions of money galing sa taxpayer. Yung kanyang proposal budget, nilagyan, extra, walang investigasyon dyan. Di ba? Dahil nga, pera ng bayan, kailangan yan ay makita. Pagdating po sa anomalya, sa Kamara, hindi na kailangan malaman pa ng taong bayan. Billion. Mga tamay. Kaya, hindi na tanga ang mga Pilipino. May social media na. Kahit anong gawin ng mainstream media, takpan, ituwis ang issue, dalin sa Vice President, dalin sa Pangulong Duterte. Dating Pangulong Duterte ang issue, mananatiling malalaman ng mga Pilipino ang kabulukan nila. Hayag na
May social media na, may internet na, may cellphone na ang mga Pilipino. Madali nang i-click sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, at marami pang iba. Di mo ba? Kaya itong mga ito, bilang na, sinasabi nga, di ba ba? Bilang na ang araw nyo sa Kongreso at Senado. Kaya mga katambay, kung wala pong tatayo, kung wala pong tatayong politiko, wag po natin iboto, lalo na kung hindi po nila bubuwagin ang sinasabi pong yung kanilang liquidation by certification lamang. Kung hindi po yan, walang magsasabing politikong dapat yan ay tanggalin na, buwagin na, ripasuhin na yan, yung pagbalangkas o pag-revise ng bill ni dating Senador Lacson. Kasama po yata sila dating Senador Tito Soto dyan magka-agrupo yan nung gawin po yan Diba? Yung batas na yan, sila. Diba? At dapat din po natin marinig sa mga politiko na i-open na nila sa publiko ang kanilang budget public hearing kamukha ng ginagawa sa Office of the Vice President. Kaya yan po ang kailangan natin marinig sa mga politiko. At pag-aralan po natin kung paano po nila hinawakan ng pera. Lalo na po yung mga naupo na po ngayon. Yung napagkikita na natin ng mga pagmumuka. Ito po, sa Kamara. Tingnan po natin ang ginawa nilang proyekto. Lalo po, yung mga kababayan nyo riyan. Kung saan man po sila. Itong mga congressman nyo. Tingnan nyo po ang kanilang proyekto. Pag-aralan nyo po. Karapatan po natin yon dahil tayo nagpapasweldo sa kanila. Tingnan po natin ang natrabaho po nila. Di ba? Tama ba? Sa billions of hundred of millions, million, di ba? Billion ang nahawakan nila. Tama ba nakikita nyo sa inyong mga distrito? Proyekto nila. At alamin din natin, hindi natin malaman hanggang hindi nila binabalangkas itong ginawa nilang pag-revise ng bill dito sa kanilang liquidation by certification. Hindi mahayag yan Hindi mahayag yung malalaki nilang nakatagong libro. Kailangan kasi ma-open book yan Open the book. Ngayon po natin na dapat malaman niya kung ibubuksan nila yung mga libro nila. Kailangan natin malaman, open the book. Senado at Kongreso. Open the book. Para malaman natin kung magkano inahawakan ng isang senador sa 6 na taon. Ganon din po ang mga congressman, speaker, Senate President sa loob ng 6 na taon at 3 taon naman po sa Kamara. Kailangan natin malaman yan. Hindi po yung sinisingle out mo ang isang opisina ng Vice President, pero yung opisina mo nakatago, nakasara ang libro. Bakit ang libro din ng Pangulo hindi mo iniimbestigahan? Kaya itong ginagawa nilang hearing na ito, walang mangyayari ito. Ginagalit lang po ng mga politikong politiko ang taong bayan. Paano? Nakikita mas malaki ang pondo ng presidente. At ang nakasarado ang libro ng Kamara at Senado. Tapos isang ahensya lang ang yung tinututukan para ito sinasabing demolition job mo kuno. Political harassment. Sinong tanga ang maniniwala sa'yo? Bobo na lang ang maniniwala sa'yo. Bobo na lang. Di ba? Mas malaki ang hinahawakang pondo ng Pangulo, lalo sa confidential at intel fund. Hindi bababa sa 5 billion pataas. Tapos gigil ka sa 100 millions. Kalukuhan yan. Di ba? Kaya lalo lang kayo nalulubog sa kumunoy. Itong mga institusyon ng Kamara, lumulubog sa kumunoy sila mga katambay. Dahil matatalino na ang mga Pilipino ngayon. May social media na at marunong gumamit ng calculator ang mga Pilipino. Mas malaki ang billions kaysa sa millions. Ano tingin nyo sa mga Pilipino? Tanga? Bobo? Marami nang nakapag-aral, marunong gumamit ng pati cellphone namin may calculator na ngayon. Kayang-kaya namin kuwentahin kung anong malaking pera ang dapat imbestigahan. Billion
o million-million? Unahin natin o pagsabay-sabay natin yung bilyon-bilyon. Saka natin imbestigahan yung milyon-milyon para maging parehas kayo at hindi kayo kahiya-hiya sa taong bayan. Ngayon kasi, kahiya-hiya kayo. Kahiya-hiya. Nakakahiya kayo. Kung matatalino lang mga anak nyo, mas nakakahiya kayo sa pamilya nyo. Diba? Iniimbestigahan nyo. Isang institusyon lang. Isang departamento lang. Samantalang, linisin mo muna bakuran mo bago ka bumato sa kapwa mo. Bago mo batuhin ng kung ano-anong issue o sinasabi mo masama itong tao na ito. Manalamin ka muna. Tingnan mo muna sa salamin. Malinis ka ba? Malinis ba ang libro mo? Ang iyong computation? Ang iyong budget? Nakasara nga nakakandado. Tapos babatuhin mo na masama itong Vice President. Samantalang ikaw na nagtatanong, yung libro mo nakalak. hindi namin ma-audit. Di ba mga tambay? Ay nako, patawarin. Ngayon, hayag na hayag po sila. Napakarami po nilang dapat sagutin sa atin mga tambay. Yung kanilang mga lalo yung dalawang tao, napakarami sasagutin nito. Yung speaker at Saldico, napakarami sasagot nito. Kaya antayin nyo, maraming hawak na ebidensya ang Vice President sa inyo. Napakaraming hawak na ebidensya. Meron pong papel, dokumentado po ang hawak ng Vice President sa kanila. Dokumentado. Lalo yung ginawa po ng dalawang tao sa DepEd, yung sa dagdagan, yung proposal budget ng Vice President. Dokumentado yon mga tambay. Kaya takot na takot po sila. Kaya kailangan po nilang madaliin ito. Bago dumating po ang 2028, kailangan na po na impeach na po yata ang Vice President, mga katambay. Kasi pag hindi po nila nagawa ito, sila po ang magkakaproblema sa Vice President, mga katambay. Sa dami po na natuklasan ito. Real talk. Real talk. Siya lang po talaga ang pinagkakatiwalaan ngayon. Kahit po anong gawin nila, magtayo sila ng isang damukal na survey katulad ng tanghiri nila survey. Pero sa puso ng Pilipino, sa puso ng OFW, tanging Duterte pa lang po ang pinagkakatiwalaan nilang politiko. Ngayon pa, napakaraming korupsyon natutuklasan ng mga Pilipino at nagbalikan po ang krimen, di ba? Droga sa ating mga barangay at ang hindi po nila matrabaho, hindi nila tutukan ang pangangailangan ng mga Pilipino, lalong-lalo ng middle class na mga nagtatrabaho, nagtatax. Problema natin sa food, lalo sa presyo. Ang presyo ng bilihin, presyo ng bayarin, tubig, kuryente, internet, at marami pang iba. Wala silang pakialam dyan. Ang pakialam lang nila, yung every month budget po. Every 12 months lang po. Every 12 months budget lang po ang pinapakailaman lang nila. Concerned po sila dyan sa budgeting. Katambay. Muli po, si Katambay Manong, maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po. Ingatan nawa po mga katambay sa muli. Paalam. Bye-bye.